Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtalo-talo ang mga alagad kung sino sa kanila ang pinakadakila. Batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa tabi niya. At sinabi niya sa kanila, ang sinumang tumatanggap sa batang ito alang-alang sa akin ay tumatanggap sa akin. At sinumang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang pinakaaba sa inyong lahat ay siyang pinakadakila. Sinabi ni Juan, Guro, nakita po namin ang isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan ninyo. Pinagbawalan namin siya sapagkat hindi natin kasamahan. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag ninyo siyang pagbawalan, sapagkat ang hindi laban sa atin ay kapanig natin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo ang lahat. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-26 na linggo ng karaniwang panahon, Lunes, at atin pong ginugunita ang ating mga guardian angels o mga anghel na tagatanod. Naniniwala ba kayo sa anghel? Yan. Kahit matanda na, no? Dapat ay naroroon pa rin dahil tumanda man tayo, hindi naman tayo nilulubayan at pinababayaan ng ating mga anghel na tagatanod. Bawat isa sa atin ay pinadalhan ng Diyos ng tagatanod. Kaya nga minsan sa buhay natin, lagi tayong parabang may naririnig o parabang yung pakiramdam natin kapag magdidesisyon tayo, alin bang desisyon ang ating gagawin. Kasi bukod sa anghel na tagatanod, mayroong demonyo sa tabi natin. Mayroong demonyo na laging nagbabantay at laging nag-aantabay na tayo po ay magkamali. Pero laging mayroong anghel na laging nag-aantabay na hilingin lang natin ang kanyang gabay, proteksyon, tayo po ay kanya talagang gagabayan. Kasi meron tayong kalayaan, piliin sino ang ating pakikinggan, ang demonyo o ang anghel. So nasaan tayo dyan? Minsan may mga pagkakataon na tayo ay ginagawang mga tagatanod, mga anghel. So kapag ikaw ba nakikipag-usap o may kinakausap, ikaw ba ay nakakatulong gumabay o nakakatulong kang mas maligaw ang tao dahil sa mga maling mga pananalita, paggamit ng salita o pagkikwento? Minsan, kadalasan po, bakit gusto natin gumawa ng mga kwento? Bakit gusto natin na maging bida? Kasi yung mentality na sinasabi ng demonyo, dapat ikaw ang pinakamagaling. Dapat ikaw ang maging sikat. Dapat ikaw ang pinakadakila. Dapat ikaw ang number 1. Ganun lagi ang demonyo. Papaniwalain ka na dapat ikaw ang pinaka sa lahat. Pinakamatangos ang ilong, pinaka-sexy, pinakamayaman, pinakamabait, pinaka-sosyal, lahat ng pinaka, yan ang sasabihin ng demonyo sa atin. Pero salamat na lang kasi nandyan din ang mga anghel natin para paalalahanan tayo na ang tunay na pinakadakila ay yung marunong magpakumbaba. Minsan mga magulang, hinay-hinay po, no? Kasi minsan yung kagustuhan natin na yung mga anak ninyo maging pinakamagaling, pinakadakila, nakakalimutan natin turuan kung paano sila maging mabuting tao.
So kung tayo ba papanaw sa mundong ito, aalis sa mundong ito, ano ba ang pinakamahalagang aral na naituro mo sa iyong mga anak? Magiging mabuting tao ba sila paglaki nila o magiging masama ang ugali dahil lang pinilit mo at isinaksak mo sa kanilang isipan na dapat ikaw ang pinakamagaling sa anumang paraan? Kahit may masaktan, kahit may siraan ka, kahit na mayroong kang maagrabyado, di bali na basta ikaw ang pinakamagaling. Kaya ngayon, pinapaalala sa atin, no? Muli ni Kristo, kung sino man sa inyo, sa atin, ang gustong maging dakila, dapat matutong maging mababa o magpakumbaba. Pag sinabi pong dakila, no, pinakadakila, ang naiisip kong salita dito, yung maging angat sa lahat. No? Sabihin nyo nga po, angat. Yung mas malakas pa, angat. Yung mga gustong umangat, maging angat sa lahat, maghinay-hinay ka. Hinay-hinay lang. Kasi yung mga gustong maging angat, yan po yung mga nagmumukhang tanga. Na hindi nila napapansin, nagmumukha ka ng tanga. Wala ka namang kalaban, wala ka namang kakumpetensya, pero ang tingin mo sa tao sa paligid mo, kalaban. Minsan kahit kapwa mo, kapatid mo mismo, minsan, ang tingin mo kaagaw. Umangat lang ng konti, nai-insecure ka na. Gumanda lang ng konti, nai-insecure ka na. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, mukha ka ng tanga. Kasi parang, hindi ka naman kailangan makipag-away, pero parang, di ba, yamot na yamot ka sa mga tao. Wala kang kaaway. Kaaway mo, sarili mo. Yan. Kasi, di ba, yung salitang angat, di ba, no? Angat. Pag binaliktad mo, tanga. Hindi natin namamalayan yan kasi gusto lang natin talagang sumikat, gusto lang natin makilala, gusto lang natin magpapampam. Yan. Hinay-hinay lang, ha? Hinay-hinay lang. Kasi, wala eh. Maiiwan kang mag-isa sa ginagawa mo. Minsan, no? Masaya ka ba na ikaw lang nando doon? Diba, mas masaya din na at least ito, may kasama ka. Kasi, kung hindi ka marunong magpakumbaba, aangat ka nga, pero mag-isa ka lang. Pero kung marunong kang makisalamuha, magpakumbaba, hindi mo kinakailangan ibida ang iyong sarili. Hindi mo kinakailangan mag-effort ng todo-todo. Kasi mas masaya yung kasama mo sila. Mas maganda kung sama-sama kayong umaangat, hindi yung ikaw lang. Tandaan niyo ulit, no? Kung ikaw lang ang umaangat, ikaw lang ang nakaaangat, magmumukha ka lang tanga. Sabihin nyo nga ulit sa katabi niyo, huwag kang tanga. Ang mga bata, mag-aral ng mabuti. Hindi masama na umangat sa buhay. No? Kaya nga nag-aaral ng mabuti. Pero kinakailangan din, marunong tayong tumulong, marunong makisalamuha, marunong makipag-ugnayan sa tao para kasama nyo ang mga barkada ninyo, kaibigan ninyo, sama-sama kayong lumalago, sama-sama kayong lumalaki at nagiging mabuting tao. Amen?